Mga kababayan na taga-Paete, ang inyong lingkod ay si Dr. Roy Apuro, pangalawa sa 7 magkakapatid ng Nestor Valdeliot Apuro at napangasawa ni Mila Yumang Apuro. Sa kasalukuyan ng inyong lingkod ay tumatayong Pangulo ng Samahan ng mga Dentista sa buong lalawigan ng Laguna, mula sa siyudad ng San Pedro hanggang sa dulo ng Santa Maria, kung saan ang ating pong hinahawakan ay 100, 1,500 mga dentista ng ating pong lalawigan. Kung ako po ay inyong paglilingkuran at inyong pong pagkakatiwalaan, hahawakan ni Doc Roy ang patungkol sa lahat ng pangangailangan tungkol sa kalusugan. Tingnan natin ang ating Rural Health Center, gawin natin 24 oras ang ating paninilbihan at serbisyong pambayan. Bigyan natin ng mga gamot na nararapat ang mahihirap na kababayan. Ibalik natin ang PhilHealth sa ating mga mahihirap. Ganun din ang pag-ayuda sa pagbibigay ng mga gamot sa ating mga kababayan na mayroong karamdaman sa kanilang mga pag-iisip. Isama na natin ang mga special children, ganun na rin ang mga PWD o tinatawag nating person with disability. Ituloy natin ang pag-ayuda sa pagbibigay ng mga PhilHealth. Ipagpapatuloy ni Doc Roy ang kanyang ginagawa ng mga medical and dental mission. Nang ako po ay umuwi ng Paete, 2 taon na ang nakararaan ay ating pong ginagawa ang dental mission at sa kasalukuyan, mahigit na pong 2,000 ng ating mga kababayan ang aking napagkalooban ng libreng serbisyo para sa pangangailangan dental. At yan po ay ating pagpapatuloy kung inyo pong pagkakatiwalaan si Doc Roy Apuro. Ang lagi ko pong sasabihin, hithin po natin ang karunungan at kaalaman sa kahalagahan ng kalusugan sapagkat pag may kalusugan. Si Emelita Dupuin Balugay, mas kilala po ako sa tanggapan ng NSWD na si TTM. Ngayong hapong ito, ang plataforma ko po maibibigay ay ang social services, pambayang kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. A to Z, paglilingkod mula noon at nais kong ipagpatuloy hanggang ngayon. Ang aking pong plataforma ay talaga pong tugma sa aking karanasan. Ito pong karanasan kong ito ay maibabahagi ko upang patuloy ko kayong mapaglingkuran. Ang paglilingkod ko po ay magmula sa aking puso at handang-handa ako po kayong makadaupang palad mula noon hanggang ngayon ay ipagpapatuloy ko ang aking paglilingkod dahil ninais ko na kayo ang mapaglingkuran mula Barangay 1 hanggang Barangay 9. Ang amin pong lupon na talagang binigay sa akin ay tugma dahil ang aking pong nalalaman ay ibig kong maibahagi pa sa aking mga kababayan na nagnanais na makatulong ako sa bawat barangay. Ngayong hapon po ito, ang masasabi ko lang po, hindi ako marunong mangako, pero handa akong maglingkod sa inyo. Maraming salamat po at ito po ay subok na ninyo na mapapatunayan ko sa inyo kung sino ang TTMs ng ating bayan. Maraming salamat po. Mga kababayan, ako po ay si Maximo Jimena Ballares, taga-Barangay 6 po, doon sa Ilaya del Norte. Ang inyong pong lingkod ay nagsimulang maglingkod sa aming barangay taon 1994 hanggang taon 1997. Nahalal din po akong kapitan ng 1997, 2002 at naging Pangulo po ng mga kapitan noong aking kapanahunan. At bilang Pangulo po ng kapitan, ako po ang representative ng buong barangay sa Sangguniang Bayan, kung saan ay akin pong inihahatag doon ang mga resolusyong kahilingan ng ating mga kabarangay. At ito po ay pag napagtibay na ng ating mga Sangguniang Bayan, ito po ay binabalik sa kanilang barangay. Ang inyong po lingkod, ang pagkukulang ng pansin at ang aking pong plataforma ay sa agrikultura po at livelihood. Sa lupon po na agrikultura, libre nga po na po sa ating mga magsasaka at murang binhi ng palay. Pagkakalubad din po natin ng mga pananim ang ating mga magbubukid doon sa ating kabundukan tulad po ng niyog, lansones at mangga at iba pang mga punong kahoy. Palalakasin po natin at susuportahan ang mga farmers cooperative. Ating po silang bibigyan o tutulungan sa kanilang mga kahilingan dito sa ating pamahalang bayan, maging doon sa panlalawigan pamahalaan. Sa lupon po naman ng livelihood,
Ibabalik po natin ang tilapia fingerlings doon po sa ating wawa, na kung saan every 6 months po ay uhulugan po natin ang 65,000 fingerlings, na kung ito po ay lumaki na at lumaki ang tubig sa ilog, ito po ay aanutin na doon sa ating lawa at ang ating mga maliliit na maring isda ay magkameron ng karagdagang huli. Ako po si Ma'am Yoli Bagamano. May bahay po ng nanunungkulang kapitan ng Barangay 5, Kapitan Ver Bagamano. Ako po ay nag-aral at nagtapos ng kursong edukasyon sa Eastern Laguna Colleges. 30 taon pong nagserbisyo bilang isang guro sa distrito ng Paite. Nagretiro po 2012 at 2013 po lumahok bilang bilang kandidato sa konsihal ng ating bayan. At maswerte po naman na ako po ay nakasungkit ng 3 peso sa hanay po ng mga konsihal. Ang inyo pong lingkod ay naatasang humawak ng lupon sa edukasyon. Ang aking pong plataforma sa lupon ng edukasyon, atin pong bibigyan o ipapagawa po natin ang mga bakura ng ating mga paaralan, dagdag silid-aralan para sa mga silid-aralan at silid-aklatan para sa mga bata. Tugon po ito sa dumadaming bilang ng ating mga mag-aaral. Ang pagbibigay po ng libreng serbisyo ng transportasyon para sa mga guro sa papatahan, doon sa itaas. Ang pagbibigay po ng gawad parangal sa mga nakapagtapos ng mataas na antas ng ating paralan, yung pong mga nakakuha ng mga may karangalan, gayon din po yung mga gurong nag-retiro, atin po silang bibigyan ng parangal. Sa lupon po naman panganay na anak ni Konsihal Benny Reyes Cadapan at Antonia Villarin Balandra. Kung papalarin po ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasama, ang pagtutuunan ko po ng pansin ay ang good governance at sports and youth development. Sa ilalim po ng good governance, pag-ibayuhin po natin ang moral recovery program at ibababa po natin yan sa barangay level. Ibabalik din po natin ang konseho ng responsableng magulang at mamamayan at ibabalik natin ang kodigo ng mamamayan ng Paite. Sa sports and youth development naman po, ipagpapatuloy natin ang mga volleyball at basketball tournaments at dadagdagan pa natin yan ng iba pang sports tulad ng billiards, table tennis at chess. Dadagdagan po natin ang mga half courts sa iba't ibang lugar dito sa ating bayan. At hindi lamang po yung pisikal na aspeto ang ating pauunlarin. Magkakaroon po tayo ng mga trainings at seminars na kung saan ay lilinangin ang karakter, emosyonal at intelektual na aspeto ng ating mga kabataan. Gayon din po, magbubuot po tayo ng mga samahan pangkabataan na maghihikayat sa kanila na makibahagi sa mga gawaing pangbayan. Sa gayon ay makikita natin ng ating mga kabataan na nagiging bahagi ng solusyon ng mga suliranin sa ating bayan sa halip na maging sakit ng ulo ng ating bayan. Kaya po, muli po ang hinihiling ko po sa inyo na suportahan ang nagkaisang bisig. Ang suportang ipinagkaloob ninyo sa aking ama na si Benny Cadapan, maraming salamat. Sige po, 10 seconds. Ang suportang pinagkaloob nyo sa aking ama na pinatapos ninyo ng 3 termo nyo. Ako po si Consiel Hermie Baltimore Baong Gasa, matagal po naglingkod bilang kapitan ng Barangay 5 Level 2. Kasalukuyan po ay naglilingkod bilang konsyal. Ang layunin ko po sa ating pamalambayan ay magbalakas pa ng mga ordinansa na nauukol sa katahimikan at kaalisan ng ating bayan. Ganun din po, sumadya ng isang rescue vehicle pa upang magamit natin sa pag-rescue sa paggamit kalamidad, bagyo man o anumang kalamidad sa ating bayan. Karon din po at may lipat ang ating kapulisan, ang ating BFP sa PNDT. Nakasalukuyan po naman ay halos pag-aari na po ng ating pamalambayan.
At ganoon din po, pagpatuloy po na seminar sa mga Bantay Bayan dahil may mga bago ang pong Bantay Bayan sa bawat barangay. Tulad din po sa mga paktap na mga miyembro upang sa ganoon po madagdagan pa ang kaalaman sa kanilang kaalaman ng kanilang pagkatao. So sa mga minamahal kong kababayan, sana po suportahan niyo po muli ako. Basta ganun po ay kayo mapaglingkuran, lilingkod po ang inyong lingkod ng may takot sa Diyos. Yun po lang at maraming po salamat. Ako po si Piping Kabisidan Tapko, dati pong GSO ng munisipyo ng Paite. Ang aking pong lupon, kung ako'y papalarin 10 ng aking kasamahan, ay ang peace and order. Ang peace and order po ay isang lupon na may malalim na dimensyon, may malawak na saklaw. Ito po ay tumutugon sa kaayusan at katahimikan ng ating pamayanan. Ito po ang pangunahing dapat gawin upang umunlad ang ating bayan. Ang lupon po ng peace and order ay tumutungkol po hindi lamang sa mamamayan o pinamamahalaan. Ito ay tumutungkol po mas lalo na sa mga namumuno o namamahala. Sapagkat kung halimbawa ang namumuno, wala po akong basta sinasabing, wala akong pinatutungkulan ha. Paglilinaw lang po, sapagkat kaibigan po lahat. Isa pong pag-ano lang, kung ang namumuno ay batbat ng katiwalian, nakaw dito, nakaw doon, hindi nagbibigay ang mga basic social services, at kung hindi tumutupad sa sinumpaang tungkulin, matatanong natin, may kaayusan po ba? At kung ang mamamayan naman ay batbat din ng kalokohan, batbat din ng hindi pagsunod sa mga ordinansang ginawa na sa kanyang bayan at ng mga batas, may kaayusan po ba? Kulang na po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Reynaldo Duy Baltimore na kasalukuyan pong konsihal sa ating bayan. Ang na-assign po sa aking committee ay ang agriculture. Pero ang kabundukan ang aking priority. Sagipin natin ng ating kabundukan. Ligid sa inyong kalaman ng ating kabundukan ay unti-unti nang nauubos ang malalaking kahoy dahil sa mga pagpuputol ng mga tao. Ano pa ang harang sa malalakas na hangin? Ano pa ang pipigil sa mga rumaragasang tubig ulan? Ang bayan ng Paite ay umaasa sa magaganda at matitibay na kahoy para sa magaganda at kalidad na ukit. Saan pa tayo kukuha ng kahoy kung paubos na ito? Ano na lamang ang mangyayari kung ang ating kabundukan ay muling mapapabayaan? Sino pa ang kikilos? Sino pa ang magmamalasakit? Kundi tayong mga taga-Paite. At magsama-sama tayo, muling bunghalin na natin ang kabundukan. Paano? Makikipag-ugnayan po tayo sa lahat ng paaralan, sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng mga NGO, sa lahat ng mga pulahan, sa lahat ng mga tilawan, na hihikayatin natin na magtula ng mga itatanim yan sa ating kabundukan. Magtuturo din po tayo kung paano magtuktong-tuktong ng mga salana upang maparami ang ating mga punla at itatanim dyan sa kabundukan. Hindi pa po uli ang lahat. May magagawa pa tayo upang mapigilan ang pagtuho ng lupa sa tuwing may malalakas na ulan. Lahat, ako po si Bokwet Pagi Cosico. Ang aking pong may bahay ay si Teresita Bagabaldo Cosico. Ang inyong pong lingkod, kung muli ninyong pagtitiwalaan, ay muling hahawakan ang lupon ng paghawain at turismo. Bibigyang kalutasan ang suliranin sa tubig ng bayan ng Paite sa pamamagitan
project ng halagang 50 milyong piso para po sa total rehabilitation ng water system ng bayan ng Paite. Ito po ay libre, hindi utang. Muling isasaayos ang DOH salin patubig ng bayan ng Paite doon sa Barangay Kinali upang ang suliranin ng tubig sa Barangay Kinali ay ganap na magkaroon ng kalutasan. Muling hihilingin kay Ginoong Bertlina na muling ipagkaloob ang 3 hektaryang lupa na ipagkaloob muli sa bayan ng Paite para sa ating mga kababayan na walang matirahan at mga kababayan na naapektuhan ng widening ng highway. Makikipag-ugnayan tayo sa pamahalang nasyonal para tayo magkaroon at magdagdagan ng mga silid-aralan sa 4 na pampublikong paralan ng bayan ng Paite. Magpapatayo tayo ng covered court sa Puten Eliseo Memorial Quezada High School at dito Papatahan. Para naman sa turismo, Tito sa ating lahat. Ako po si Pilomena Kagin Kahumban, panganay po sa 8 anak na mag-asawang Puling at Chayong Kagin. Akin pong isusulong ang cooperative, livelihood at trading industry. Kaya tayo po ay makikipagtalastasan at makikipag-ugnayan sa kinauukulan upang magkaroon tayo ng mga training at seminar pangkabuhayan. Ang Upper Palengke po ay bubuksan upang maging training center na mga gusto pong matuto ng culinary at mga housekeeping at iba pang klaseng training. Makikipag-ugnayan din po sa TESDA upang sa gayon ay magkaroon ng national certificate na magagamit kung gusto na nilang magpunta o magtrabaho sa abroad o sa ating bansa. Pupulungin din po ang ating mga kababayang magti-tricycle, magtitinda, mangingisda, upang magkaroon po ng kooperatiba na makatutulong dahil alam ko po ang kanilang pang-araw-araw na hinahin sa buhay. Para po sa patuloy na pag-unlad, patuloy na sayanan sigla, tangkilikin po ang Kapit Bisig Paite, Kagin Kahumban po, number 12 sa Balota, kabalikan po sa kaunlaran ng bayan at mamamayan. Maraming salamat po. sa kanila lahat, ay niyo po lingkod, si Emer Gaitos, ay muling umaharap sa inyo upang makiusap na ibalik po sa konseho dito sa Sangguniang Bayan. Ay niyo po lingkod na inyo pong pinagkatiwalaan ng 2 termino o 6 na taon na panunungkulan bilang konsehal ay bibigyan po ng pansin ang social services ng ating pamahalang bayan. At ang ilan po rito ay bigyan ng pansin ang kinakailangan may sapat na pondo ang ating pamahalang bayan upang sa paghingi ng ating mga kababayan batay sa kanilang pangangailangan ay ating pong mabibigyan. Isa rin po rito, ito tuloy din po natin na nasimulan natin noong 2007 ang mobile passporting na kung saan pinauuwi po natin ang Department of Affairs, Department of Foreign Affairs dito sa ating bayan ng Paite upang matulungan po natin ang ating mga kababayan na nagnanais kumuha ng pasaporte para magamit nila sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Mga kababayan, kaalinsabay po nito, patuloy po natin gagawin ang sinimulan natin noong 2007 ang libreng kasalang bayan sa lahat po ng mga barangay dito sa bayan ng Paite. At karagdagan po ang mga alawan sa lahat ng mga BHW, BNF, Bantay Bayan at ang lahat ng volunteer nagtatrabaho po sa bawat barangay dito sa bayan ng Paite. Kaya mga kababayan, at bilang tagapangulo po ng Lupon sa pananalapi nung tayo po ay konsehal, kaya inuulit ko po, Emer Gaitos po, serbisyo po ang una sa mamamayan at kabayan ng Bertutin po. Kasalukuyan po
At kung sakali po ako inyong pagtitiwalaan, ang hahawakan po ng inyong lingkod ay ang lupo ng environment. Environment na ang pagpinalangkas ng ating sanggunian ay sisilipin natin. Ito ay ating bibigyan ng pansin. Didiinan ang bawat basura. Basura! Basura na ito ay nagiging sanhi ng ating pagbaha. Ang pagbaha ay may solusyon. Ang solusyon, ang mga kanal na hindi natin nabibigyan ng pansin, ito ay bibigyan natin ng pansin. Ito ay may tamang proseso sa pagsasaayos ng mga kanal. Ang ating pong kalusugan, ang kalikasan, bawat isa sa atin, tayo po ay magbibigay ng mga toilet bowl sa mga mamamayan na hindi nila kayang bumili ng mga toilet bowl. Itignan po natin ang lahat ng mga ordinansa. Ordinansa sa basura, sigarilyang makikita sa kalsada, mga upos, at ang ating mga tayo ng mga aso. Ito po ay ating bibigyan ng pansin. So muli po, ang inyong pong lingkod, numero 17, Marino Napitan Matites, humihingi ng tulong. Pagtiwalaan po natin, happy peace fighter. Muli po, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At pag ako'y papalarin, ang tututukan ko po ay dalawang komitiba ng edukasyon, komitiba po ng industriya at kalakalan. Para po sa edukasyon, at para po sa edukasyon, magbibigay po tayo ng tulong pinansyal para po sa... Ano nangyari? Tuloy lang po. You start mo from 2 minutes, please. You start. Tutuloy po natin ang... nawala na. Itutuloy po natin ang ating test documentation para po sa ating starving, food and vegetable garnishing at sa basic culinary training po. At ang tulong po na po sa pautang na walang tubo. Ibabalik din po natin, nagtaray po tayo ng ating wala na. Inutuloy po natin ang ating magtatayo po tayo ng wala na talaga sa sunod na wala. Maraming salamat po. Sa pagkakataon binigay sa atin ngayon upang tayo ay marinig ang inyong aming bawat sasabihin. Ako po, si Sandy Mendoza, Tubong Barangay 8, ay anak ng mga namayapang si Lorenzo Lapas Mendoza at Ginang Esther Mendoza. Ito po ang aking pangalawang pagkakataon na lumalapit sa inyo sa inyong pagtitiwala. Kapag ako po ay inyong pagtitiwalaan, ating pong tututukan, bibigyan ng mahabang panahon ang lupon po ng pananalapi, good governance at ang pangkalusugan. Sa pangkalusugan po, magagawa po tayo ng karagdagang mga barangay station sa Upland Sitio at lalagyan po natin ng makaukulang gamit pang medikal. Magkakaroon din po ng regular na pagbisita at pamahalang panggagamot at kasama po ang kanyang rural health unit. Atin po din, ang inyo po lingkod ay may kabalikan din ng mga barangay health workers, barangay volunteers, barangay nutrition scholars at mga daycare health workers. Sa panig po naman ng magandang pamamahala, mabuti at magandang pamamahala, atin pong isisiguraduhin na lahat po ng mga desisyon ay dumaan sa tamang proseso at pinaputupad sa tamang paraan. Ito po dapat ay may accountability. Ito po din dapat ay maliwanag o transparent. Ang pamamahala din po ay dapat ay naayon sa batas o according to the laws of the land. At ang pamamahala po dapat po ay responsive o naayon at napapanahon sa pangailangan ng mga tao. Sa larangan po naman ng pananalapi, atin po sisiguraduhin na tayo po ay gumagastos ng ayon lamang sa ating kakayahan, hindi puro utang. Kaya po sa pamamahala po ng public vision, sisiguraduhin po natin ang ating pong mga salapi ay ginagulgo lamang sa mga tamang bagay, sa tamang paraan, at higit sa lahat sa pagtitipid para po tayo naratang mabili ng mga bagay na magagamit natin sa ating pagpapaunlad ng ating bayan. Hinalitin po lamang, maraming salamat at meron pong iwan salita. Let everything you say be good and helpful so that your words will become an inspiration and encouragement to those who hear them or those who say them. At ako po si Crisanta Alberto Yumang. Ang asawa ko po ay si Boyet Apurong Madridejos Yumang. Ako po isang barangay kagawad. Bilang isang kandidato ng ating bayan, kinikilala at binibigyang halaga ang karapatan ng mga kababaihan. Gayon na rin po ang karapatan ng ating mga nakatatanda o ang senior citizen. Naninindigan po ako na ang nasabing karapatan ay dapat na lubos na ipaglaban sa pamagitan ng batas at ng ordinansa. At ang aking pong
ordinansa nga pala ay senior citizen and veterans at saka women's culture and arts. At ang akin pong naninindigan po ako na ang nasabing ordinansa ay dapat nalabas ay paglaban sa pamamagitan ng batas po. So, ako po nais ko po magdagdag ng pondo pinansyal para sa may 70 years old pataas at kayo na rin po sa may mga karamdaman at sa mga nangangailangan ng tulong sa paglilibing. At saka po sa Women's Culture and Arts po, 100,000 taunang pondo para sa lupon ng sining at kultura po. So, ako po ay nagpapasalamat sa kanila lahat at sana po wag po natin kalilimutan sa darating na halalan. Santa Alberto Yuman po, number 22 po sa Balota. At sana po, straight po tayo, both nagkaisang bisig po. Maraming po salamat. David Paz, anak ko ni retired SPO2 Alex Paz. Kung ako po ay papalarin ngayon 2016, ang ating pong hawakang lupon ay ang lupon ng Pagawaing Bayan. Tututukan po natin ang ating Matabuka Falls, ang ating Wawa Park, pagpapaayos, pagpapaganda, at ayusin po natin ang mga kailawan dyan sa mga iskinitang madidilim. At ang ating pong covered court na ginagawa na ngayon ay ating pong pagagamit sa mga senior citizen, sa mga kababaihan, sa mga NGOs, sa mga banda, at sa mga kabataan at kababaihan na gustong gumamit sa panahon na walang kalamidad at sakuna. Yun lamang po at magandang hapon po sa inyong lahat.